Hello po, magandang gabi. Ayan, maraming salamat po sa mga lahat ng nanonood. At please po, panoorin niyo po ang video na to una hanggang dulo. Ayan, ngayon iba po ang ating pag-uusapan dahil most requested po ito. Tatalakayin po natin ang mga Mangual family. No? Pag-uusapan natin ang tungkol sa killer na si Janice. Meron po akong sinulat dito sa papel. Tingnan niyo po. Nakasulat po ang buong pangalan ng mga killer dito. Sekreto lang po at may mga orasyon po tayo dyan, no? Pero ito po ang tinatawag po dito sa ginagawa ko. Tawag po, no? Sa mga taong kahit nasa malayo ay pwede natin po silang makakausap. Pero ito po ay magtatawag po ito ng intensyon ngayon kay Janice. Ang nais ko po dito ay basahin ang kanyang pag-iisip at maramdaman niya naman po na kinakausap ko siya ngayon. Most requested po ito. Kaya naisipan ko po itong pansinin at tutulungan tayo ng ating kaibigan ngayon. Ang gusto ko po, bigyan lang ito ng konting leksyon, pa-konsensyahin natin ang babaeng ito. Ang ginagawa ko po ito ay pagtawag sa taong kahit malayo po siya ay pwede natin siyang makausap o mabigyan po natin siya ng parusa. At mababasa po natin ang isip niya. At maparating din natin ang ating parusa sa kanya. Dahil hindi po katanggap-tanggap po ang mga ginagawa niya. Dahil dalawang inosente po ang nawala dahil po sa inggit at Opo kaibigan. So ayan po, mababasa po natin ang isip ngayon ni Janice po. So ayan, nakikita ko po, pababasa po ng mga 20 no, ang kanyang pagkaisipan. Talagang isa talaga ito sa mga pumatay sa mga biktima. At plano pala no ng batang ito na hindi lang po silang dalawa ang gustong patayin yung mga anak, pati po yung mga magulang po. At kung makakalabas daw siya, ay balak daw niyang balikan ang mga magulang na pinatay niya. Naku, pala mukha ng batang ito, napakasalbahe talaga. At nakikita ko po ngayon, kahit nasa malayo siya, talagang may kademonyohan ng batang ito. Tumutirik pa ang kanyang mata. Gusto niyang punong-puno talaga po siya ng paghihiganti. Punong-puno siya ng inggit sa katawan. So ayan no, napakasalbahe talaga ng Janice na to, at posible po na kung makakalaya daw siya, ibabalikan niya po ang mga magulang. Opo. So ayan, may balak pala itong lasunin ang mga magulang pagkatapos ng mga anak. Ikaw Janice, sumusobra ka na. Makonsensya ka. Hindi ka makakatulog ngayong gabi. Tandaan mo yan. Kung hindi ka magtitino, hindi ka patutulogin ng konsensya mo. Sabi ng kaibigan, talagang masama na daw ang batang ito. Nung maliit pa ito, kaya pala ito iniwan ng kanyang mga magulang dahil hindi kinaya po ng mga magulang ito ang kademonyohan ng bata. Ito na si Janice. Grabe. Ang gusto natin kaibigan, parusahan natin ito. Kasi nakikita ko po sa kanya, hindi pa po nagbabago. At posible kung makalaya pa ito, marami pa itong krimen na magagawa. Para sa kanya, ang pagpatay
ay kapanalunan niya. Ayaw niyang makita na merong mga kaedad niya masaya. Gusto niya siya lang daw ang magiging masaya. So, grabe ang kainggit pala, no? Naiinggit. Na kung umulan ng kainggitan, nasa kanya na talaga lahat. Kaya, pinaparusahan na siya. Salamat, kaibigan. Ayan, talagang naaawa talaga ating kaibigan no, sa mga magulang ni Janice. Sa mga magulang ng biktima. At itong si Janice, sana hindi na ito makalabas pa. Kasi delikado kung ito ay makakalabas. So ayan no, nakikita ko po sa kanya ngayon. Ang itim ng budhi ng kanyang puso at isip at wala itong ibang iniisip kundi ang paghihiganti at babalikan niya ang mga taong reject siya. So, hindi lang pala isang beses itong na-reject si Janice, no? Talagang hindi talaga ito, talagang hindi siya ginugusto ng kanyang mga nalalapitan kasi nagpapakita kasi ito ng kasamaan. Mahinhin daw talaga ito. Mahinhin siya, ngunit nasa ilalim ang pulo nito. So ayan kaibigan, ngayon ang gusto nating gawin ngayon, pakonsensyahin natin pati yung dalawang suspect kaibigan. Opo. Maraming salamat po. Ayan. Magandang ideya ang sinabi ng ating kaibigan. Tutulungan niya tayo. Sa lahat po ng nag-request nito, huwag po kayong mag-alala. Dahil ngayong gabi magsisimula na ang parusa sa kanya. Hindi siya patutulugin ng kanyang konsensya kasi nakikita ko sa kanya wala siyang pagbabago. Grabe no, gusto pala niyang lasunin yung mga magulang ng mga kapatid. Sana no, hindi na ito makalabas kaibigan. Latiguhon jud siya maayos sa atong mga kaibigang duwende no. May gabay daw ito na itim. Nakikita po ng ating mga kaibigan na meron siyang gabay na itiman. Opo, nakakatakot kung ito ay makakalabas pa. Pero sabi ng ating kaibigan na ngayon magsisimula na ang mga parusa na ibibigay ng ating mga kaibigan. So, ayan no. Maraming salamat po kaibigan kung gano'n no. Ginalaw na po ng ating mga kaibigan ang papel na isinulat ko po dyan. Dapat talaga siyang magdusa. Yan, maraming salamat po kaibigan. So ayan, hanggang dito na lang, mag-a-update tayo no sa susunod na mangyayari. Titingnan natin kung gaano katigas ang batang yan. Bye!
Mapagpalang araw po sa inyong lahat, kaibigan. Isa pong magandang umaga po para sa lahat. Ayan, meron po tayong katanungan at pag-uusapan natin. Napaka-importante po ang ating tatalakayin ngayon at pag-uusapan dahil most requested po ito at isa-isahin po natin na tanungin ang ating mga kaibigan ngayon. Ayan, nasasagot po lahat ng katanungan ng ating mga kaibigan. So ayan, maraming salamat po sa patuloy niyo pong suporta. Please subscribe and share, like po kayo. Maraming salamat at nakikiusap po ako, don't skip ads po para tayo sa mga bata. Kaibigan, most requested po ito kasi meron pong nagpapatanong tungkol po ito kay BBM kaibigan at meron po siyang bagong pakulo ngayon at ngayon basahin niyo po ang kanyang kaisipan kung loyal ba ang kanyang sinasabi kaibigan kasi biglaan po ang kanyang desisyon na paresignon lahat ng mga nasa cabinet members at marami pong mga nag-request po nito na parang isa lang ba daw itong pakulo na naman ni BBM kaibigan. Ano po yung masasabi ninyo? Sus, grabe. So ayan, sabi ng ating mga kaibigan na tama ang mga duda po ng mga tao na ito lang po ay pakulo ni BBM at meron po siyang malalim na plano. Grabe, no? Talagang, so ngayon kaibigan, parang pinaglalaruan lang po niya ang mga tao. Grabe. Wala naman silang ibang ginawa, kundi pagnanakaw lang ng pera ang gusto nila. Grabe, no? Walang ibang ginawa kundi pagnanakaw na lang. Parang pinaglalaruan lang ni BBM ang mga mamamayang Pilipino na talaga makapangyarihan nga siya, no? Pero hindi niya kayang harapin. Hindi nga niya kayang harapin ang mga binabato sa kanya. Napakabagal ng hustisya dito sa atin kaibigan. Grabe, no? Ako'y nadidismaya talaga. Lahat po talaga ng mga tao ay talagang nalungkot po talaga. Dahil hindi na po makatarungan, hindi na po makatao ang kanilang mga ginagawa. At kaibigan, sa palagay niyo po itong si Recto kaibigan, basahin niyo po siya. Kaibigan, ano po ang masasabi ninyo sa kanya? Nako. Sabi ng ating kaibigan na tama. Kasabwat niya yan, sabi ni kaibigan, sa pagnanakaw ng pondo ng PhilHealth at dapat daw itong makulong din si Recto. Grabe, salamat po sa inyong pinaabot kaibigan. Ako po talagang na-shock talaga ako sa mga sinabi mo kaibigan, no? Grabe pala, no? Parang hindi makabasag pinggan itong si Recto pero meron pala itong tinatago. Grabe, no? Parang, yan. Talagang narinig po natin, no? Talagang pinaglalaruan talaga ni BBM ang mga tao. Po kaibigan, talagang sumusobra na po sila. Tama po. So itong sinasabi ng ating kaibigan, no? Na dapat po talaga na si Recto ang dapat unang tanggalin dyan. Dahil yan ang nagpapahirap po sa added tax. Ang tax ng BIR. Nako. Salamat po kaibigan sa inyong pinaabot po ngayon.
Malaking revelasyon po ito at nalaman po ng ating mga viewers ngayon, kaibigan, no? So kaya, pero kaibigan, bakit hindi ito siya matanggal-tanggal ni BBM? Kasi sa totoo lang, dapat ito yung unang tanggalin eh. Talagang ito talaga ay plano ni BBM talaga. Opo, ayan, malinaw po talaga ang sinasabi ng ating mga kaibigan, no? At ito yung kinakadlukan po ni BBM, no? Kasi po, yan pong si Recto, kapag natanggal yan, ay malalaman po daw ng mga tao, no? Kasi itong si Recto, marami na po daw yang alam. Kaya hindi na yan basta-basta tatanggalin ni BBM, kasi alam ni Recto yung kilos nila. Marami na yang alam. Opo, kaibigan. Kaibigan, maraming salamat po sa inyong malasakit para sa amin, kaibigan. At ako po'y ginawa ninyong tagapagsalita upang malaman po natin, no, kung ano po ba ang katotohanan. Sa totoo lang po, sabi ng ating mga kaibigan, na puro palabas na lang daw itong gobyerno na to. Dahil sa totoo lang, wala pong aksyon sa mga totoong problema ng bayan. Yan yung ang hirap dito, no? Nakakasuka na talagang kanilang mga ginagawa, dahil grabe na po yung paikot-ikot nila sa mga tao. At itong Pangulo natin ngayon, at talagang papansin lang daw po talaga ang Pangulo natin ngayon para dituhin ang mga tao. Gagawa lang po siya na parang may pag-uusapan ang mga tao, pero ilihis niya yung totoong problema para makalusot siya. Grabe, no? So kuha po siya na ating mga kaibigan at hindi po siya makakatanggi, dahil nababasa po natin mga kaibigan ang kanyang mga ginagawa, no? Kanyang kaisipan. Kaya nga po ay niloloko lang po nila yung mga tao, no? Sabi ng ating mga kaibigan. Sobrang nakakalungkot po, no? Kahit ang ating mga kaibigan ay nalulungkot po sa mga nangyayari ngayon. Talagang ginagawa talaga nilang tanga ang mga tao. Ako, mahirap to. Lalong-lalo na itong si Garcia. Ako, grabe din ang taong ito, no? Wala ding takot ba? Kasi itong si Garcia, isa din ito sa problema eh. So sa susunod na eleksyon ngayong 2028 po, ay kung si Garcia na naman po ang manumuno, ay dapat matanggal na itong taong ito. Opo, kaibigan, salamat. Araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay tatalakayin natin dahil isa po itong most requested po na mga viewers, no, na itong kamakailan na po ay namatay po si Valeria po, no, na isa po siyang TikToker na sikat, at habang nagla-live po siya ay pinatay po siya, no, at talagang karumal-dumal po ang kanyang pagkamatay. At malalaman natin kung ano po ba ang punot dulo nito. At ngayon ay ating pong kakausapin ang ating pong mga kaibigan, no, dahil malalaman po natin kung bakit po talaga siya pinatay at sino po talaga ang pumatay sa kanya. So ayan, kaibigan, may nagpapatanong po. Opo. Ayan, no. Ngayon malalaman po natin kung ano po talaga ang katotohanan po at sino po ang nasa likod nito. Sabi po ng ating mga kaibigan na itong si Valeria pala po ay isa po siyang negosyante. Kasi ang babaeng ito, habang lumalago po siya, lumalago po ang kanyang business, sabi ng ating mga kaibigan, ay may palihim po na nagalit sa kanya, at ito po daw ay ang kanyang kaibigan, no? Ang matalik niyang kaibigan po.
Kung meron pala itong inggit talaga ang kaibigan niya. Pero, sabi po na ating kaibigan na hindi lang daw po yung matalik niyang kaibigan ang nagpaplano sa pagpatay sa kanya. Kasi ito po daw, si Valeria po ay meron po siyang nakarelasyon po na isang mayaman, no? Kaya lang po ay tinatrato po siya na hindi maganda. Kumbaga, ginakulata siya, binubugbog po si Valeria. Kaya po, ito po ay nakipaghiwalay. Kaso po, nagalit po ang kanyang nobyo, no? Kaya, ito po ang dahilan kung bakit naging mitsa ang kanyang, mas maaga ang kanyang pagkamatay. No, po, kaibigan. Hello. Grabe, kawawa pala talaga itong si Valeria, no? Dahil kung nagkataon po na si Valeria po, kaya hindi na, umalis na lang po sana siya. Dapat sinunod niya yung tutob niya, sabi ng ating mga kaibigan. Kaso lang po, sinabi ng ating mga kaibigan na nakaset up na po talaga ang araw na yon sa pagpatay sa kanya. So ayan, no, itong kaibigan niya na may inggit talaga sa kanila. Kaya po sinasabi po ng ating mga kaibigan na mag-iingat po talaga tayo, lalong-lalo na po na meron tayong mga kaibigan na sikreto na patagong nag-iinggit sa atin. Dahil posible po na mauuwi ito sa kamatayan. Kasi kapag may naiinggit po sa inyo, gusto nila napatayin ka, wasakin ka, yun yung gusto nila. Ang inggit ay kaugalian ito ng demonyo, no? Kaya merong ipinaabot ang ating mga kaibigan, no? Kapag narinig nyo na po, sabi natin mga kaibigan, kapag narinig nyo na naiinggit na po sa inyo ang inyong mga kaibigan, o sino pa dyan na naging ka-close nyo, pero may kainggitan naman sa katawan, pakiusap po, talagang iwasan mo na ang mga ganitong tao. Dahil sisirain ka na niyan patalikod. Kaya nga po, mag-iingat po tayo sa mga taong mainggitin sa kapwa. Opo, kaibigan, tama po. Salamat po, kaibigan, sa inyong sinasabi ngayon, no? Kaya po, kapag may maganda mang nangyayari, no, sabi ng kaibigan, tips po ito ni kaibigan, ha? Kaya kapag may magandang nangyayari po sa buhay mo, ilihim nyo na lang po muna. Huwag muna kayong mag-active sa social media. Kasi po, nakikita ng naiinggit sa atin, no? At nalalaman po nila ang mga tagumpay ninyo at ang galaw ninyo. Alam nyo, may mga tao talaga na ganun. Kaya nga, ingat po dahil may mga ilan, nakukulamin po kayo niyan, upapatayin kayo ng palihim. Kapag di na niya kakayanin, maaari po na makakagawa po siya sa iyo ng masama. Mahirap po kapag may inggit ang tao sa iyo dahil kahit ano pong gawin ninyo, masama ka sa kanyang paningin. So mas mabuti nang walang kaibigan o may kaibigan man tayo pero wag na lang mag-close ba kasi may mga tao talaga na mainggitin ba, hindi na talaga yan nawawala. Opo, kaibigan. Nakakakilabot ang ipinarating po ng ating kaibigan, no, patungkol po sa namatay ni si Valeria. So ayan, hindi lang po pala best friend niya na may kinalaman po. May kinalaman din po pala yung karelasyon ni Valeria dati. So, kaawa-awa, no, dahil napakaganda niya, ngunit dahil sa inggit po, dahil sa galit ng tao, talagang pinatahimik ang babaeng ito. At silos at pagtatraidor po ang dahilan kung bakit ito pinagplanuhang patayin. Kung sabi ni kaibigan, sa mga lugar po talaga nila sa Mexico, meron din talaga ding patayan po doon.
Kaya kung sabi ng ating kaibigan no, na talagang meron na talaga ito, nakaramdam na po ito ng pag-aalala, parang nanay warning sa iya, pero hindi lang po siya nakinig kasi akala niya wala lang yon. Pero isa na po yung sign na dapat ay umalis na lang sana siya. Pero siguro hanggang doon na lang po ang buhay niya. Ang buhay po niya. Opo kaibigan. Tama po. Kaya po itong sinasabi ng ating mga kaibigan no, na hindi talaga tayo magkumpiyansa sa lahat ng tao na nakikilala natin. Dahil ang sugo ng kaaway ngayon ay para buluhin tayo, wasakin tayo. Kung nakikita nyo po sa mga balita ngayon, grabe na ang krimen. Mga pagpatay, no? Kahit kamag-anak or mga anak nila ay kusa na nilang pinapatay, no? Dahil po wala na silang isip, no? Kung ganun man, dapat makipag-usap tayo palagi sa ating Diyos Ama, sa Panginoon natin para mailayo tayo sa mga ganitong pag-iisip na mademonyuhan pa ba, di ba? Kaya nga, mag-pray lang po tayo, kayong lahat, mag-ingat kayo. Dahil hindi natin alam ang susunod na mangyayari. Kaya nga, salamat kaibigan, kaya pinag-iingat talaga tayo ng ating mga kaibigan, no? Yung nakakalungkot po ay, kaibigan, meron po akong request, no, na sana po ay, sana po hindi makatulog itong gumawa kay Valeria at sana po ang kusang sumuko. Dahil hindi lang po iisang tao ang pumatay sa kanya, no? Sabi natin mga kaibigan, may mga kasabwat ito, no? At itong best friend talaga ni Valeria, talagang pumunta pa sa burol niya, no? Kahit guilty na ito para hindi mapaghalataan. Pero hindi siya makakatakas. Tutulong ating mga kaibigan, no? Na pakonsensyahin ang taong ito. Ayan po, mahirap na talaga magtiwala ngayon, no? Mahirap po labanan ang inggit. Yan yung sabi ng ating mga kaibigan. Sobrang hirap. Kaya kung may naiinggit sa inyo, lumayo na po kayo. Dahil hindi po maganda talaga ang kalalabasan yan. Talagang gagawa yan ng paraan para kulamin ka o patayin ka. Kaya nga nag-iisip ako talaga no, na para kontrahin ang mga mangkukulam. Dahil kasagaran po talaga, madalas po talaga ang dahilan ay inggit po. Kaya po nagagawa po nila na kulamin ang isang tao. Ingat po kayo sa kulam, magdasal lang po tayo. Kasi grabe ang mga mangkukulam ngayon. Lalo na kapag inggit na ang dahilan, ay sus, talagang gustong-gusto nila yan na ikaw ay ipahamak at mamatay ka sa kulam. Grabe, no? So ayan, nakakakilabot ang kanyang pagkamatay dahil sobrang tiwala niya po sa tao. Nung hindi niya alam na meron na palang naiinggit sa kanya. At isa din yun sa pinagkakatiwalaan niya po talaga. Kawawa. Kasi isa din po sa salarin yung best friend ni Valeria ang gumawa. So, sana po kaibigan, kung ito may totoo kaibigan, ay pakonsensyahin mo po ang babaeng ito. Opo, ayun. Salamat po, salamat. Maraming salamat po kaibigan. Hello po, magandang gabi. Ayan, maraming salamat po sa mga lahat ng nanonood. At please po, panoorin nyo po ang video na to una hanggang dulo. Ayan, ngayon, iba po ang ating pag-uusapan dahil most requested po ito. Tatalakayin po natin ang mga Mangual family. No? Pag-uusapan natin ang tungkol sa killer na si Janice. Meron po akong sinulat dito sa papel. Tingnan nyo po. Nakasulat po ang buong pangalan ng mga killer dito. Sekreto lang po at may mga orasyon po tayo dyan, no?
Pero ito po ang tinatawag po dito sa ginagawa ko. Tawag po no sa mga taong kahit nasa malayo ay pwede natin po silang makakausap. Pero ito po ay magtatawag po ito ng intensyon ngayon kay Janice. Ang nais ko po dito ay basahin ang kanyang pag-iisip at mararamdaman niya naman po na kinakausap ko siya ngayon. Most requested po ito. Kaya naisipan ko po itong pansinin at tutulungan tayo ng ating kaibigan ngayon. Ang gusto ko po, bigyan lang ito ng konting leksyon, pakonsensyahin natin ang babaeng ito. Ang ginagawa ko po ito ay pagtawag sa taong kahit malayo po siya, ay pwede natin siyang makausap o mabigyan po natin siya ng parusa. At mababasa po natin ang isip niya. At maparating din natin ang ating parusa sa kanya. Dahil hindi po katanggap-tanggap po ang mga ginagawa niya. Dahil 2 inosente po ang nawala dahil po sa inggit at Opo kaibigan. So ayan po, mababasa po natin ang isip ngayon ni Janice po. So ayan, nakikita ko po, pababasa po ng mga 20 no, ang kanyang pagkaisipan. Talagang isa talaga ito sa mga pumatay sa mga biktima. At plano pala no ng batang ito na hindi lang po silang dalawa ang gustong patayin yung mga anak, pati po yung mga magulang po. At kung makakalabas daw siya, ay balak daw niyang balikan ang mga magulang na pinatay niya. Naku, pala mukha ng batang ito, napakasalbahe talaga. At nakikita ko po ngayon, kahit nasa malayo siya, talagang may kademonyohan ng batang ito. Tumutirik pa ang kanyang mata. Gusto niyang punong-puno talaga po siya ng paghihiganti. Punong-puno siya ng inggit sa katawan. So ayan no, napakasalbahe talaga ng Janice na to, at posible po na kung makakalaya daw siya, ibabalikan niya po ang mga magulang. Opo. So ayan, may balak pala itong lasunin ng mga magulang pagkatapos ng mga anak. Ikaw Janice, sumusobra ka na. Makonsensya ka, hindi ka makakatulog ngayong gabi. Tandaan mo yan. Kung hindi ka magtitino, hindi ka patutulogin ng konsensya mo. Sabi ng kaibigan, talagang masama na daw ang batang ito. Nung maliit pa ito, kaya pala ito iniwan ng kanyang mga magulang dahil hindi kinaya po ng mga magulang ito ang kademonyohan ng bata. Ito na si Janice. Grabe. Ang gusto natin kaibigan, parusahan natin ito. Kasi nakikita ko po sa kanya, hindi pa po nagbabago. At posible kung makalaya pa ito, marami pa itong krimen na magagawa. Para sa kanya, ang pagpatay ay kapanalunan niya. Ayaw niyang makita na merong mga kaedad niya masaya. Gusto niya siya lang daw ang magiging masaya. So, grabe ang kainggit pala no, naiinggit. Na kung umulan ng kainggitan, nasa kanya na talaga lahat. Kaya pinaparusahan na siya. Salamat kaibigan.
Ayan, talagang naaawa talaga ating kaibigan no, sa mga magulang ni Janice. Sa mga magulang ng biktima. At itong si Janice, sana hindi na ito makalabas pa. Kasi delikado kung ito ay makakalabas. So ayan no, nakikita ko po sa kanya ngayon. Ang itim ng budhi ng kanyang puso at isip at wala itong ibang iniisip kundi ang paghihiganti at babalikan niya ang mga taong reject siya. So, hindi lang pala isang beses itong na-reject si Janice, no? Talagang hindi talaga ito, talagang hindi siya ginugusto ng kanyang mga nalalapitan kasi nagpapakita kasi ito ng kasamaan. Mahinhin daw talaga ito. Mahinhin siya, ngunit nasa ilalim ang pulo nito. So ayan kaibigan, ngayon ang gusto nating gawin ngayon. Akonsensyahin natin pati yung dalawang suspect kaibigan. Opo. Maraming salamat po. Ayan. Magandang ideya ang sinabi ng ating kaibigan. Tutulungan niya tayo. Sa lahat po ng nag-request nito, huwag po kayong mag-alala. Dahil ngayong gabi magsisimula na ang parusa sa kanya. Hindi siya patutulugin ng kanyang konsensya kasi nakikita ko sa kanya wala siyang pagbabago. Grabe no, gusto pala niyang lasunin yung mga magulang ng mga kapatid. Sana no, hindi na ito makalabas kaibigan. Latiguhon jud siya maayos sa atong mga kaibigang duwende no. May gabay daw ito na itim. Nakikita po ng ating mga kaibigan na meron siyang gabay na itiman. Opo, nakakatakot kung ito ay makakalabas pa. Pero sabi ng ating kaibigan na ngayon magsisimula na ang mga parusa na ibibigay ng ating mga kaibigan. So, ayan no. Maraming salamat po kaibigan kung gano'n no. Ginalaw na po ng ating mga kaibigan ang papel na isinulat ko po dyan. Dapat talaga siyang magdusa. Yan, maraming salamat po kaibigan. So ayan, hanggang dito na lang mag-a-update tayo no sa susunod na nangyayari. Titingnan natin kung gaano katigas ang batang yan.